Ang madalas na tinatanong kasi is papaano po yung pagpili ng mga supplements o kung ano man yung nauuso. And may ipapakita po ako sa inyo ng mga ilan na maaring matatawa kayo o maaring meron kayong ganito na sumikat hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba pang mga bansa lalo na nung kasagsagan ng pandemic or bago pa mag-pandemic. Ayan, meron ba kayong ganito? Ayan. Natatandaan niyo po ba yan? Sir Mikey, meron ka ba niyan? O kaya, Ayan, na-try meron niyo, ako yan do, kanting-anting, syempre. meron po ba kayong ganyan? O na-try niyo po ba ito? Yan, itong pinapakita ko. 2005, I think, nung or 2004, nagsimula itong sumikat na pang-detox daw. Yan, nag-iiba-iba yan ng kulay. Depende daw sa organ na nililinis. Yan, i-explain ko po yan mamaya din, ano. Kasi ayaw ko kasi na mag-discuss lang tayo about Meta-X, about Essential D, about Essential C. Magiging paulit-ulit samantalang yung mga nakaraang lectures na discuss natin. So every time, mag-discuss muna ako ng mga bagong topic. Ito katulad nito na na-promote dati for detoxification. Ito yung anting-anting, daming ganyan, madaming design yan. Yung iba nilalagyan pa ng mga diamond, pampalakas daw, di ba? Ng katawan. Yan, ito pa, yung sumikat dati nung kasagsagan ng pandemic, yung pang-control daw ng virus, ng COVID. Yan, kahit si dating president ay nagsuot ng ganyan dati pag lumalabas. Yan, pampatay ng mga mikrobyo. Alam ko ay nung mga unang lumabas, talagang napakamamahal ng ganyan. Kasi siyempre, gusto natin na maging healthy. Sabi nga, yun ang pinaka-asset natin eh. Kahit na walang pera, basta hindi ka nagkakasakit, okay lang. Di ba? Pero mas maganda, kung wala ka ng sakit, may pera ka na, kumikita ka pa. Ano? Kaya nga, sabi nga, kung papaano tayo nag-invest sa ating kalusugan, yun yung magdi-determine kung gaano kahaba or kaikli yung magiging buhay natin. Kasi ngayon, mapapansin nyo, ang dami mga lumalabas na supplement. Let's say, yung sumisikat na stem cell kuno. 'Di ba? Yung isang box niya, magkano yun? 20,000. Pag binili niyo yung isang set, mahigit 100,000. Para bang yung iba, may na-encounter ako, kailangan niyang magsangla ng sasakyan para mabili lang yung, sipin niyo, isasangla yung sasakyan. Mabili lang yung stem cell supplement na pagkamahal-mahal. So, ito, maintindihan natin paano ba yung pagpili ng tamang supplement. Saka mas maintindihan nyo ang paggawa natin ng mga supplements. Hindi lang basta siya yung pinagsama-sama na sumikat yung isang ingredient, isasama ko siya na ingredient ko, na isasama ko yung lahat ng sikat, tapos yun na, mas magaling yung product ko. Hindi po basta ganun lang. May science po sa pagkukombine ng mga ingredients. Kaya nga, dapat maging maingat tayo, maging wise tayo sa pagpili ng mga supplement na ating iinumin. Kasi meron dyan, super mahal, hindi naman siya ganun ka-effective. So ito, ah laging sinasabi, pampaganda, pampahaba ng buhay. Di ba? Pagdating sa mga babae, dinideny kung ano yung edad. Di ba? Pag lalaki, okay lang. So yung iba, nagiging sensitive talaga pagdating sa edad. Pero meron namang iba na, let's say, 70 plus na, mukhang 40 pa lang. Merong iba na 40 pa lang, mukhang 70 na. May mga ganun eh. Kasi, syempre, yung itsura, yung, yung sa skin natin, depende rin sa nutrients. Depende dun sa lifestyle, depende sa diet. Kaya, yung iba nakakapagtago ng edad kahit na gano'n na.
Imagine niyo ilang taon na ngayon si Madam Imelda Marcos pero tingnan niyo yung itsura, parang hindi nagbabago. May mga iba na matanda na pero yun nga, ang itsura nila ay wala dun sa edad nila. Kasi may kinalaman yun dun sa mga sakit, dun sa mga iniinom din ng mga gamot. Ito yung mga dahilan ng kamatayan sa buong mundo. Base sa data, number one pa rin yung cardiovascular diseases. Yung mga sakit sa puso, yung cholesterol. It's a 30 billion industry. Dahil kaakibat niyan yung mga tests na ginagawa, yung hospital procedure. Yan. Isang malaking industriya yan. Number two is cancer. Ganon din. At sa mga pag-aaral, taon-taon, 1.3 million new cases ang nadadiagnose na cancer. Ano? At mahigit almost half namamatay dun sa data na yon. Yan, 1,500 araw-araw ang namamatay dahil sa iba't ibang klase ng cancer. Ayon sa American Cancer Society. Ganun kadami. Pero ang maintindihan natin, pagdating sa mga nutrients, sa supplement, dapat more on cellular level. Yung bang hindi lang basta mainom mo, kundi tingnan natin yung effect nito sa ating mga cells. Kasi yun yung dapat nating maintindihan, yung sa cellular level, yun yung mas kailangan, mas napapakinabangan ng ating katawan. Number three, na dahilan ng kamatayan, alam nyo ba sa pag-aaral na ito'y na-publish sa Journal of American Medical Association noong July 2000, doctors are the third leading cause of death in the US. Na pagdating sa Pilipinas, halos ganun eh. Bakit kanyo? Yung healthcare mismo, dahil dictate sila ng insurance, so ngayon, nagagaya ng Pilipinas. Sa ibang mga bansa, kahit hindi kailangang operahan, sa Amerika, ganun. Sa Saudi, alam ko, sa Middle East, madaming kunting sakit lang o operahan kaagad, titingnan bakit sumasakit. Sa ibang mga bansa, ganun. Kaya kasama yung pagbibigay ng maling gamot, yung mga diagnostic and surgical errors. Pag na-hospital ka, yung infection sa ospital. So kaya nga sa data, kasama yung drug reaction and overdose. Doctors are the third leading cause of death in the US. I've encountered a patient na merong pantocythemia. Ang pantocythemia ay isang kondisyon kung saan mababa yung iron, laging anemic. So ang isang reason is yung kidney malfunction. And regular, minanage ko siya for more than 5 years. Regular yung kanyang check-up hanggang sa lately hindi na na-control. So kailangan niyang mag-blood transfusion hanggang sa dahil sa ka-blood transfusion na-away into leukemia. So na-manage ko siya na walang transfusion for 5 years. Until sa time na dumating yung COVID, na-manage namin yung problema niya. She is about to discharge sa hospital. Then, bago bumalik sa community, kailangang i-swab test. Di ba? Ganun yung procedure dati sa kasagsagan ng COVID. And it turned out na nag-positive siya sa COVID. So, hindi siya pinalabas ng hospital kahit na walang symptoms. Pero, later on, nahawahan na sa hospital talaga, yun ang ikinamatay. So, nakakalungkot yung mga ganong cases na uh, diba, drug reaction, infection in hospital, kasama yon sa data. Number four, na dahilan ng kamatayan, yung gamot mismo. Kaya mapapansin nyo ngayon, yung gamot lang sa puso, napakadami niyan. Yung side effect, napakadami. Ayan, next time, pag-usapan natin about yung mga side effects ng different medicine para mas maintindihan nyo, baka yung nararamdaman yung sintomas related dun sa mga maintenance na iniinom nyo.
And para mas maintindihan natin, ito yung number 4 na dahilan ng kamatayan, pharmaceutical drugs. So nakakasira ng kidney, ang solusyon nila is madaming dialysis center. Pero konti lang yung nagda-dialysis. Ang dami mga bansa nagkakaproblema. May isang documentary yung sa Singapore, maliit lang na bansa, pero problema nila yung dami ng nagda-dialysis sa kanila. Kaya ito dapat na masolusyonan natin kasi may kinalaman yung pagkain, may kinalaman yung mga iniinom natin sa pagkakaroon ng sakit. Ito napakita ko na nung nakaraan pa, mataas ang kaso ng diabetes, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na nung 2004 napabilang tayo sa top 10 ng mga bansa na mataas yung diabetes incidence. Sa cancer, madami din may mga cancer. Once na na-diagnose ng cancer, ang iniisip ay death sentence. Di ba? Ang iniisip St. Peter pagka na-diagnose. Pero I have cases na colon cancer, stage 4, more than 10 years, buhay pa hanggang ngayon. I have case na breast cancer, nag-undergo ng natural treatment. Sabi niya, Dok, alam mo, lahat ng kasabay ko na naoperahan, na nag-chemo before, lahat sila patay na, ako na lang yung buhay. Eh, more than 7 years na siya. I have case na stage 4 na cervical cancer na buhay pa hanggang ngayon. Stage 4 na cervical cancer. May case ako na stage 4 cervical cancer, nasa hospice facility, naghihintay na lang mamatay. Nung nag-try ng natural remedies, nagulat yung mga doktor niya sa PGH. Bakit nawala yung cancer? I have case na breast cancer stage 3, nag-undergo ng natural treatment. Pagbalik niya sa Manila doctor, sabi ng Manila doctor, bakit na-clear yung cancer? Misdiagnosis. So paanong na-misdiagnosis ay kumpleto ng test, kumpleto ng record. So ito, gusto ko lang ipakita, merong solusyon. Hindi dapat matakot sa mga ganitong mga life-threatening diseases. May pwedeng gawin. Although, sabi nga natin, lahat naman tayo mamamatay. Pero syempre, kung may purpose pa, lalo na sa ganitong mga sakit, ay nandyan, may pwedeng maitulong ang natural medicine. So lahat ng ito ay related sa lifestyle. Kaya tinatawag na lifestyle diseases. Ang unang dapat natin maintindihan pagka ganito, baguhin natin yung ating diet. Kaya lang, pagdating sa diet, nandyan yung nagkakaroon ng pagtatalo, sumikat yung keto, sumikat yung Atkins diet, di ba? Mediterranean diet. Sa akin, ang diet ko simple lang, walang bawal. Kainin nyo kung ano yung gusto nyo as long as merong limit. Naalala nyo, di ba, merong yung mga nanay na nagbuntis dati o yung mga tatay, yung kanilang mga partner, naglihi daw, naghanap ng kung ano-ano. In fact, sa pag-aaral, yung mga ganong craving sa pagkain, merong pinapahiwatig ang katawan na nutrients na nandun sa pagkain na kinikrave niya. Halimbawa, nagkikrave sa maasim, sa mangga, di ba? Typical yun sa buntis kasi nagkukulang sa vitamin C. So nandun yun sa mga pagkain na maasim. May buntis na nagkikrave sa bigas, kain ng bigas. Di ba? May ma-encounter kayong ganon. So, bakit? We found out kulang siya ng vitamin B12. Nandun sa hilaw, yung bigas, yung folic acid at saka yung B12 na kailangan. So kaya nagki-crave. May mga ganon tayo minsan na cravings. Ako, nagki-crave ako minsan sa prutas, sa pipino, yung mga ganyan. Kasi tinuturo ng isip natin ano yung pwede mong kainin, ano yung pwede mong maibigay sa katawan to sustain yung kailangan mong nutrients. So sa diet, hindi masyadong mahigpit na pagka may diabetes ka, may cancer ka, ang daming bawal. Yung iba, binabawal yung karne.
nagiging vegetarian. Pero ang pagiging vegetarian hindi po siya healthy kasi may benefits din yung pagkain ng karne. May mga nutrients sa karne na wala sa gulay. So dito, ang masabi lang natin sa diet, sundin niyo yung instinct niyo, yung cravings niyo. As long as meron kayong disiplina kung gaano lang kadami yung pwedeng kainin. Although may mga ibabawal tayo, halimbawa, ang problema niyo gallstone. So control sa matamis, sa mamantika. Ang problema niyo arthritis. So depende kung saan kayo magre-react. Sa karne, bawal. Pero hindi totally bawal. Pagka nag-improve na, try nyo uling ibalik yung ganong diet, unti-unti. So, ganun po siya. Sumisikat yung mga antioxidant. Ang dami mga product claiming na magandang antioxidant. Merong isa na they claim 10,000 yung ORAC value nila. Diba? Yung intra yata yun. Or kasama yung nutria kasi na-promote nila yan. um, Merong iba nag-claim na ang isang servings ganun kataas. So doon pinapakita lang kung gaano kaimportante ang ang antioxidant. Ito kasi panglaban sa free radicals na pagka dumami sa ating katawan could cause cancer, diabetes, cardiovascular diseases, at iba't iba pa mga sakit. Ganun kaimportante. Pero ang ang magandang antioxidant pinakamaganda is glutathione. Pero hindi ko ire-recommend na mag-take ng glutathione kasi may side effect. At the same time, ang glutathione nakakataba. Ang glutathione, ang problema natin sa antioxidant, pagka sumobra, nagpo-produce din siya ng free radicals. So, ganun yung cycle, ganun yung system. Halimbawa, pagka mataas ang sugar mo, yung sintomas mo ganito. Pagka mababa yung sugar, pareho lang din ang sintomas. Ngayon, sa antioxidant and free radicals, pag sobrang taas ng antioxidant na ininom mo, yun mismo magpo-produce ng free radicals. Kaya lang, ang nakakatakot, yung free radicals na pinoproduce ng antioxidant, mas matapang. Pero ang ultimate na antioxidant is glutathione. Kaya lang, hindi ko ina-advise na uminom kayo ng glutathione or mag-inject ng glutathione kasi may mga side effect. At the same time, ay yung presyo, di ba? Sa mga Pinoy, gustong-gustong magpaputi. So okay lang kung kaya ng budget. Kaya lang, maging maingat po kayo. No? Kasi nga, pagka sumobra siya, magpo-produce din siya ng mas madaming free radicals na delikado. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga supplement na-encounter natin. Kasi ito, antioxidant, sabihin, panglaban sa ganito. Pero take note, pag sumobra, magkukos siya ng problema. Kaya nga, ako, pagdating sa mga supplement, ayoko po ng megadose. Na yung iba, na mga networker, makabenta lang ng madami. O inumin mo to, 10 vitamin C kaagad para mabilis kang gumaling. May mga ganun eh. Sa akin, tingnan natin yung kakayahan ng katawan to absorb yung nutrients. Kaya yung tama lang. Kasi ang gusto natin na magkaroon siya ng effect dun sa ang magagastos nyo ay konti lang. Yan, lalo na pagdating sa mga antioxidant products. So ang kailangan, ito, kumain tayo ng mga prutas at gulay. So ano na ba yung nakain nyo pong prutas at gulay ngayong maghapon? Ako saging, mangga, rambutan, ang gulay ko may pipino, merong puso ng saging. Yan, ano ba yung, pero kumain din ako ng chicharon. Diba, ganun yung diet, nagtataksa, bakit kayo Dok, hindi vegetarian? So, may kanya-kanyang pros and cons, ano? Pero dapat lang ay balanse. Ito yung dapat nating maintindihan, na-discuss ko to nung nakaraan, kung bakit yung pagtaas ng kolesterol, pagkakaroon ng cardiovascular diseases dahil sa micronutrient deficiency. Kung titingnan natin, nasa nasa slide natin yung mga life essentials na kailangan. Pag nagkulang tayo ng oxygen, pakiramdam mo, hirap kang huminga, masusuffocate ka.
pwede kang mamatay within minutes. 'Di ba, naalala ko yung 'di ba issue yung sa Pogo, may mga ganyan na nilagyan lang nila ng plastic yung ulo. Puwedeng ma-suffocate, puwedeng mamatay. 'Pag nauhaw ka, 'di ba, kulang ka sa tubig, 'di ba, yun yung ang alarm signal yung pagkauhaw, puwede kang mamatay within days 'pag kulang ka sa tubig. Pagkakulang ka sa nutrisyon, yung macronutrients, magugutom ka. Puwedeng kung wala kang pagkain, puwede kang mamatay sa gutom within weeks. Pero pagdating dun sa mga cellular nutrients, eto yung micronutrients, yung kakulangan ng mga vitamins, ng minerals, ng amino acid, ng mga trace elements, walang symptoms, walang alarm signal. Unti-unti na pinapatay ka, 'no? Unti-unti lumalabas yung mga sakit kasi pwede nating i-trace lahat ng sakit into nutrient deficiency, even cardiovascular diseases, even cancer, bakit nagkakaroon ng mutation? May mga nutrients na kulang sa katawan kaya nangyayari. May mga nutrients na 'pag sumobra, nagkakaroon ng tinatawag na angiogenesis yung mga cancer cells, kaya kumakalat sila. Tapos yung procedure nagiging daan pa para mas lalong kumalat. So eto, sa cellular nutrients dapat dun yung focus. Kaya ito din yung focus natin sa pag-develop ng mga products. Ano yung effect niya on a cellular level? So hindi lang yung basta pinagsama-sama yung mga vitamins, kundi tinitingnan din yung mga synergy nito kung magkaka-team ba sila. Kasi ang mga nutrients, may limiting factor. 'Pag sumobra yung isa, magkukulang yung isa. Halimbawa, 'pag sumobra yung phosphorus, magkukulang yung calcium. So may mga gano'n siyang nangyayari. 'Pag kulang ka ng iron, kailangan mo ng vitamin C para ma-absorb yung iron. Kahit na sandamakmak na iron supplement ang ininumin mo, kung wala kang vitamin C, hindi siya magiging effective. So gano'n dapat na mas maintindihan natin papaano nagwo-work yung mga nutrients na ito sa ating katawan. Pero isa ito sa gusto ko ring ipunto, yung mga supplements, hindi po pamalit sa healthy diet. Kahit na umiinom tayo ng iba't ibang mga vitamins, huwag nating kakalimutan, kailangan pa rin nating kumain ng healthy. Nandun pa rin, balikan natin yung basic, gulay, maghilig tayo sa gulay. Kaya nga ako pinopromote ko din sa radio program ko yung pagkakaroon ng gulayan sa bakuran. Kahit ako dito nasa condominium, may tanim ako sa mga paso, may luya, may gabi, may kalamansi akong madaming bunga, 'di ba? May kamatis, may sili, madaming tanim. So hindi po excuse me, hindi po excuse yung wala kang place. Kasi ako kahit nasa condominium, may mga gano'n akong um, may mga gano'n akong tanim. Kasi kailangan nating maintindihan na yung healthy diet nandun pa rin kasabay ng pag-inom ng ating mga supplements. Yan, wait lang po. Ang cellular nutrients, napaka-importante na maintindihan natin yung mga dahilan kung bakit nagkukulang tayo. Yung pagkain natin, iba na. Kasi mapapansin nyo dati, sa kanin na lang. Yung kanin dati, 3 araw na hindi pa napapanis. Di ba? Ah, naabutan ko yan, panahon ni Cory. Hindi napapanis kaagad-agad yung ating kanin, 3 araw, pwede pa. Tumitigas nga lang eh, pwedeng pambato sa maingay na kapitbahay, di ba? Later on, napansin nyo, talagang dahil sa mass production, di ba, nauso yung pampalakihan ng mga kamatis. Let's say, punta kayo sa Italy, may isang company nagpo-produce ng
kamatis na ang lalaki, tapos red. Matibay sa peste, matagal mabulok. Kaya lang, yung kamatis, yung mga ganun na na-produce, walang nutrients. May study na gano'n na yung mass production, yung ng mga pagkain, 'di ba, yung talong dati ang gusto ko sa talong yung bilog lang na maliliit, ngayon ang lalaki ng talong. Pero pansinin niyo parang hindi kayo kasi kulang sa nutrients. Isa 'yan sa nakakaapekto kung bakit nagkukulang ng nutrients, yung paggamit ng mga pesticides, yung pag-transport, yung processing, yung pagluluto mismo. Pagka niluto niyo ng sabi nga, parang naglalaga kayong walang pakundangan, labog na labog, makakaapekto 'yun sa kakulangan ng nutrients. Tapos nandiyan pa yung matagal yung storage. Halimbawa, karne, dito sa Pilipinas nauso yung mga frozen meat. Ang dami-dami, iba na yung lasa. Talagang parang rubbery na. Akala mo ay goma na pagka kinakain mo tapos may ibang lasa. So yung kakulangan ng cellular nutrients mas napapabilis kung naninigarilyo, umiinom ng alak, any form of alcohol, kahit red wine, it could affect. Kasi ako din, isa rin yan sa binabanggit natin, even red wine is not good for health, di ba? Kasi nga, may alcohol, may sulfite. Although sa mga ibang mga culture, kasama na yon, di ba? Pag kumain ng steak, may red wine. Pero hangga't maaari, iwasan kasi it could affect yung depletion ng mga nutrients sa ating katawan. Nandyan yung stress, malaking factor yung stress. Nandyan yung environmental toxin, yung mga gamot na iniinom natin, napakarami. Yan. At iba-iba yung nutrient requirements. Iba sa buntis, iba sa bata, iba sa adolescents, iba sa dun sa physically active, iba sa mga matatanda. So iba-iba yung requirements natin ng cellular nutrients. Pero yun, dapat na ma-address, dapat na mabantayan. Pero bukod dyan, dapat maging active tayo. Diba? Huwag laging nakaupo, huwag laging yung nakaharap sa computer kahit ang trabaho natin, siyempre ganun, humanap tayo ng paraan para makapag-break, maglakad-lakad kasi kailangan po yan na maging physically active tayo para mas maging maganda yung ating kalusugan. So ang dapat nating bantayan talaga, ano yung kinakain natin? Kasi yun yung pan factor sa pagkakaroon ng sakit, mga gulay, mga prutas, 'di ba? Ano ba yung mga kinakain nyo na mga gulay? Ngayon may mga bata hindi nakilala yung ibang mga gulay, 'di ba? Nung nung medyo bata-bata pa tayo, ang lagi kong na-encounter noon is peanuts. 'Di ba, pinakain ni Papay para iligtas si Olive. 'Di ba, gano'n lang dati o kaya carrots kay Bugs Bunny. Pero ngayon sa mga bata, tanungin niyo kung ano yung mga gusto nilang gulay. Madalang. I have classmate before na ultimo malunggay, hindi niya kilala. Kasi ang dami na ngayon ng mga gulay, prutas, mas maganda kasi sa mga gulay yung fresh talaga. Yung less yung processing sa pagluluto, 'di ba? Ako lang ngayon pagkatapos ng seminar magluluto ako ng dinner. Alam niyo kung anong lulutuin ko na gulay? Alam ko yung mga taga nasa abroad magki-crave dito sa gulay ko. Yan, ito yung lulutuin ko mamaya, tingnan niyo. Ah, hinahanap ilalaga ko lang po ito tapos sausaw sa bagoong. Ayan, puso ng saging. Yan, ganyan lang po ako. Kasi bantayan natin yung ating mga kinakain. Ang puso ng saging mayaman sa potassium and magnesium and zinc. So, titingnan natin yung mga nutrients na nandyan. Ang dami mga gulay na kailangan. So, mas fresh, mas less yung mga processing, mas healthy. Kasi
Nandiyan yung mga enzymes. Kanina, ang ginawa ko yung, di ba, yung dito may bulaklak. Yan, ang isang, yung bulaklak niya, tinutorta ko yun. So, ganun lang kasimple, ano. Kasi nandun sa pagkain yung mga nutrients, pero mas healthy. Magkakain tayo ng gulay, mas maganda. Ito ay pinopromote ng ating gobyerno dito sa Pilipinas. Alam ko sa ibang mga bansa, ganito rin sinusundan itong ah, pyramid food guide. Ito yung dito sa Pilipinas na dinevelop ito ng iba't ibang grupo, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Let's say, nakalagay dyan sa baba, Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, Philippine Center for Sports Medicine, Philippine Sports Commission, kasama din Philippine Lipid Society, Philippine Diabetes Association, Philippine Society of Hypertension. Pag sinundan nyo itong diet na to, yan, magkakaroon talaga kayo ng diabetes. Kasi tingnan nyo, sa baba, drink a lot. Okay lang, inom tayo madaming tubig. Second is eat most. Puro carbs po yan. Magkaka-diabetes. So bakit nila promote ito? Ang number one sponsor is Source Pharmaceutical na isa sa pinakamadaming gamot sa diabetes na binibenta. So ganun lang siya. Hindi nyo namamalayan, may mga kutsabahan. So ito yung pag sinunod natin, eh magkakaroon tayo ng diabetes. Sa akin, invert natin, baligtarin natin. Second is fruits and vegetable, tapos yung mga fish and poultry, tapos yung fats, sa ibabaw yung carbs. Pero hindi na natin maiiwasan talaga yung supplementation. Kaya lang, dapat magabayan tayo sa pagpili ng tamang supplements. Kasi nga, yung diet natin, yung pagkain natin, kulang na sa mga nutrients para pagkaroon tayo ng magandang kalusugan. Kasi mapapansin yung sinusundan RDA, RDI, di ba yung ganyang mga term, recommended dietary allowance, yung mga ganyang mga guidelines is the minimum requirements ng katawan para hindi tayo magkasakit. Yun ang sinusundan yung RDA pero yun yung pinakakonti para hindi ka magkasakit. Kaya talagang mapapansin natin ang daming mga sakit kasi talagang kailangan natin ng madaming nutrients na dahil ang pagkain natin kulang nga sa vitamins and minerals. So, ang nakakaapekto, katulad ng binanggit ko kanina, yan, storage, processing, refrigeration, preservation, cooking. Kaya nagkukulang talaga ng sustansya na. Kaya hindi na natin maiwasan yung supplementation. Pero dapat na maging maingat tayo pagdating sa pagpili ng supplements. Kasi ang dami ngayong mga product in the market na makukonfuse ka, hindi mo alam kung ano yung supplement na iinumin mo. Kaya nga, dun sa mga listener ko sa programa sa Basa Natural, yun, for the past almost 21 years, di ba? More than 20 years na po yung programa ko sa radyo at yun yung gabay na lagi nating binibigay na paano yung pagpili ng tamang supplements. Minsan na-overlook natin or na-overwhelm tayo. Ang daming research ng isang product, number one sila. Bawa, papakitaan kayo ng mga journals, pero yung journal na self-serving, sila din yung gumawa para ipakita na number one yung kanilang product. May mga ganong company. Diba? Yung mako-confuse ka, usong-uso yung cancer. O ito, inom ka ng stem cells kahit na pati lupa ng kapitbahay, nasangla nyo na sa mahal. Pero dahil gusto mong gumaling, binili mo, hindi naman nakatulong. Diba? So, kailangan natin yung tamang informasyon. Kaya nga, yun yung ginagawa ko sa programa. Hindi po tatagal ang programa ko sa radio ng 21, almost 21 years. And still, counting yung mga taon kung hindi nagbibigay ng tamang informasyon. Kumbaga, I build the credibility of the program pagdating sa pagpili ng supplements. Even my program, hindi siya open sa sponsor. Pinipili ko rin yung mga sponsor na ipopromote sa program. Ganun po ako kahigpit.
kahit na wala akong control, pero may mga paraan ako para hindi mag-sponsor yung mga company, yung mga products na hindi ko gusto. Kasi pinipili ko yung ipopromote kasi gusto ko na yung tama lang, yung kailangan talaga, yung quality dapat nabantayan. Pero hindi pa rin mawawala yung diet. Lagi natin yung natatalakay. Ano yung mga pagkain na kung saan makakakuha ka ng mga sustansya. Lagi ko yung dinidiscuss. Ako, ito, segue ko lang. Sumikat ito dati yung detoxification. Pinopromote nila na pagka nag-iba yung kulay, nagdilaw, sabihin yan, dinidetox na yung kidney mo, yung liver. Hindi po yan totoo. Doon sa mga nakapag-try po niyan, hindi po yan totoo. Bakit umiitim, nag-iiba yung kulay, depende po yan sa paa, sa nutrients na nandun. Nilalagyan po yan ng asin. Kung wala yung salt, hindi po yan mangingitim. So ang principle lang niyan, bakit nangingitim, yung conduction ng yung mga minerals, may kuryente, so naluluto lang sila. Nagre-react lang sila. Kaya umiitim. So iba-iba yung kulay kasi depende dun sa paa. Hindi dahil sa madumi yung paa. Di ba? Kaya lang sabi ni iba, bakit po nare-relax? Kasi usually pagkatapos ng session na yan, minamassage yung paa. Di ba? Ikaw man, i-massage yung paa mo, marirelax ka. Hindi po yan totoo. Huwag niyo yung pagkaabalahan, pagkagastusan kung may mga ganyan for detox. Ito rin, sumikat ito dati, pero yan, ang dami nilang claims. Helps to protect DNA from damage. Anting lang. Diba yung anting, naniwala ka na may effect, pero sometimes hindi nyo alam kung totoong umi-effect. Parang ganun lang. Nung una itong lumabas, ang mahal. Ah, nag-promo pa sila parang buy 5 plus 1. Pero lumalabas parang 5,000 to 7,000. Yan, ang dami nilang claim. Actually, yung pinakang leader, yung nag-promote nito sa Pilipinas, sa Malaysian, ginausap ako personal. Sabi ko, sir, hindi ako naniniwala. Kasi yung mga claims, hindi po makatotohanan. Karamihan po kasi ng mga binibenta in the market, hina-hype lang. Ayoko ng ganon. Sa akin, magpakatotoo lang. Di ba? Kung nasubukan nyo dati yung MetaX, nakita nyo kung gaano yung effect. Hindi po siya hype. Kundi makikita nyo ano talaga yung effect niya. Ang dami nating testimonials na naipon. Although sinip natin, magiging essential din na pag naubos na yung stock ng MetaX. Almost the same formula. Meron lang na iba. Pero same formulator po iyon. Yan. Ito, kung nagkaroon kayo ng ganito, souvenir nyo na lang. Um, Hindi rin siya totoo. Ito, hindi rin totoo. It's like, naglagay kayo ng aircon sa isang open field. Ganyan po yan. Nung unang lumabas yung mga ganyang device before, nasa 5,000 pesos. Yung kasagsagan ng COVID. Pero lumabas sa mga research na hindi rin siya nakakatulong. Sumikat mangustin. Hanggang ngayon, sikat yung mangustin. Madaming mga research about mangustin. Pero sa akin, kung available sa inyong lugar, yung pinagkainan nyo ng mangustin, patuyuin nyo na lang at ilaga. Ngayon, kung nasa abroad, may mga nabibiling capsule, okay lang yun. Pero sa akin, merong iba na ang effect kapareho nito na mas makakamura ka. Kasi ang gusto natin, mas makamura, tapos nandun yung quality. I'm not against mangustin, pero um, kung available siya locally, katulad na yon harvest season ng mangustin, yan, kainin na lang natin. Pero sa mga capsule, ang ayaw lang natin kasi yung madaming mga claims, yung madaming mga sinasabi na minsan nilagay lang sa kape, claim na yung kape na anti-cancer. Madaming ganun. So, pagdating sa promotion ng mga product, magpakatotoo lang dapat kung ano yung dapat
na sabihin, ganun lang. So ito, sa mangustin, madaming research. Pero siyempre, nakadepende rin yan sa reaction ng katawan. Meron nagtanong kanina anong pwede sa migraine. Yan, may research po yan. Kaya lang, sa akin, mas prefer ko sa migraine kape. Yung brewed coffee, nakakatulong din siya. Kumbaga, tingnan natin kung saan ka mas makakamura na mas effective. So, ganun yung goal natin sa pagpili ng mga supplements. Yan, yung mga research, madami din. Pero syempre, kailangan pa yung dumaan sa mga review. Ito, ngayon sumisikat din yung mga wheatgrass and grain products. Ang claim nila ay sa breast cancer kasi ang isang nagpo-promote dati is si hanggang ngayon si Maritoni Fernandez na breast cancer survivor. Pero nagiging over or naha-hype na masyado na ang tendency hindi talaga siya ganoon ka-effective. Actually, yung iba na nagpo-promote niyan, may iba pang mga iniinom, hindi lang wheatgrass. Yung iba mga green products, they claim mataas yung B12, mataas po yung nutrients, maganda yung nutrient profile. Kaya lang ang comment ko sa mga ganitong product, hindi siya na-absorb talaga ng katawan. Kasi may mga anti-nutrients na kasama din. Kumbaga, may nutrients, meron din kasamang anti-nutrients. Yan, yung concerns po ano yung mga anti-nutrients, paano siya nakakaapekto sa mga product na iniinom natin o mga pagkain. Kasi nandyan po yan sa ating mga gulay at prutas. So may paraan para ma-overcome yung mga anti-nutrients na yon para mas ma-absorb ng katawan, mas mapakinabangan natin yung mga active ingredients. So dito, okay lang naman yung mga wheatgrass and grain products. Kaya lang, hindi siya yung katulad nung how they promote na ultimate detoxifier for cancer. May ilang mga research pero hindi siya ganun kadami. Sumikat din dati yung guyabano. Yung guyabano, anti-cancer daw. Hanggang sa kinalbo na yung puno ng guyabano, yung dahon, nilaga ng nilaga. Sumikat yung apatot, kung kilala niyo yung apatot or noni. Yan, madami pong mga product ang sumikat. Kaya lang, dapat maging mapili tayo pagdating sa mga supplements. Sana itong pagtalakay natin makatulong sa inyo, magabayan kayo sa pagpili po ng tamang supplements. Kaya nga ako sa Basta Natural, yan yung goal natin na magbigay ng tamang impormasyon. Hindi lang yung basta ka sumikat na supplement, iinom, hindi po ganun eh. Kundi kailangan ba ng katawan? Totoo ba yung mga claims? So yun yung lagi nating dinidiscuss. Pero isa pa ito sa dapat yung maintindihan. May mga sumisikat na ito daw, yung wheatgrass or barley or green products, may liquid oxygen daw na kailangan sa ating katawan. Yan, nag-i-stimulate ng digestion. Anti-cancer. Kasi ang cancer daw ay namamatay. Cancer cells cannot exist in the presence of oxygen. So, kailangan walang oxygen. Tao, pagka walang oxygen, pwede kang mamatay. So, ang claim nila, yung mga ganyang product, may oxygen. Yan, mamaya discuss ko rin. Kasi, isa ding sumikat is alkaline water. Alam ko, madami sa inyo umiinom ng alkaline water. Madami sa inyo yung bumibili ng mga galon-galon sa inyong mga bahay, di ba? Ako, I'm drinking tap water. Hindi po ako bumibili ng galon. Kasi naalala ko dati, ang promotion nila, ang tap water daw, may mga mikrobyo, madaming chlorine. For the past 20 years na nandito ako sa Metro Manila, very seldom na bumili ako ng tubig pagdating sa bahay. I'm drinking tap water. Yan, ganun lang ka. Kasi
sumikat yung alkaline water, sabi nila kailangan daw yun para malabanan yung yung cancer. Pero hindi rin po ang alkaline water, kahit anong inom mo ng alkaline, still may acid ka pa rin sa tiyan. Yun ang dapat natin maintindihan. Pagka naging alkaline po ang katawan nyo, mas delikado. Kasi ang claim nila, cancer cells cannot live in an alkaline environment. May kilala ako nag-promote, sabi niya, alkaline or die. Siya yung naunang namatay, kaiinom ng alkaline. Bukod sa acidity, meron din pong term na alkalosis. Yung sobrang alkaline sa katawan. Alam nyo ang symptoms ng sobrang alkaline? Anxiety, depression. Parang nasisiraan ng bait. Pagka sobra yung alkaline water. Kasi may mga nutrients na nagkukulang. May mga nutrients na hindi na-absorb ng katawan. So, nandun yung term na alkalosis. Kaya hindi po ako believe sa alkaline water. Kaya mapapansin yung discussion ko ngayon, iba't ibang products. So, iba't iba para mas aware tayo, ano ba yung benefits ng product na ganito? Tayo, ang product natin, Essential D. Lalabas natin yung bioflavonoids. Bakit ganon? So, ano yung mga benefits? Mamaya i-discuss ko yan. Kasi gusto ko mas maintindihan natin, ito yung iba-ibang mga product in the market. Ngayon, pagdating dun sa alkaline, kahit anong gawin natin ang stomach natin is acid. Pagka ang ihi nyo naging alkaline, magiging prone kayo sa UTI. Paulit-ulit ang UTI. Kaya dun sa mga babae na paulit-ulit ang UTI, check yung pH ng urine. Kapag ka nag-alkaline na siya, let's say nag-7 na yung 7.3, 7.2, yan, maobserbahan nyo yan. Hindi mapapagaling ang UTI kasi kailangan yung acid para makontrol yung mga mikrobyo. Pero may sumikat pa. Ito lately lang, siguro wala pang 2 buwan, diniscuss ko to sa program ko. May nakita akong nag-promote online ng oxygenated water na sinasabi nila mas maganda daw kaysa ordinary water kasi pampalakas ng katawan. Alam ko, ma-encounter nyo ito. May mga networking companies that are selling or promoting oxygenated water. Ito yung mga claims nila, better stamina, mas mabilis makarecover kung bawa pagod ka, ma-improve yung brain function. Dahil daw yung extra oxygen na na-absorb ng katawan, nagagamit ka agad. Diba? Ganyan yung mga sinasabi. Pero ma-encounter nyo po yung mga ganitong company. Useless po, baseless yung kanilang mga claims. Bakit? Kasi, di ba ang water, H2O, 2 hydrogen, 1 oxygen. If you increase oxygen, let's say H2O2 na, dinagdagan mo yung oxygen, hindi na po siya tubig. Agwa-oxinada na po yun. Yun yung chemical formula nung hydrogen peroxide, agwa-oxinada, yung panlinis ng sugat, H2O2. Kasi kahit anong gawin nyo, hindi po mababago yung formula ng tubig na H2O2. Kaya yung sinasabi nilang yung oxygenated water, may extra oxygen, hindi po yung totoo. Although, pwede pong tumaas nga yung oxygen sa tubig kasi sa 1 litro po ng tubig, usually, nasa 8 milligram yung oxygen. Pwede mong itaas yung oxygen doon. Kasi under pressure, mapapataas mo up to 40 for every, di ba? Depende sa pressure. So, pag inopen mo yung container ng highly oxygenated water, yung oxygen, mag-evaporate lang yon. So, babalik pa rin siya sa 8 milligram per liter yung oxygen. Kaya yung mga ma-encounter nyo na mga nagbebenta ng oxygenated water, sa totoo. Um, Sabihin natin na totoo nga, you drink oxygenated water, um, tanggapin natin na gano'n. Kasi ito, sa una, sa science, mahirap pong patunayan yun eh. Second,
Kung ininom natin yung oxygenated water, saan siya pupunta? 'Di ba? Pag sa pagkain, sa inumin, pupunta lahat sa stomach. Ngayon, ang tanong, yung oxygen ba maa-absorb sa ating stomach? Hindi po, kasi ang absorption natin ng oxygen nasa lungs. Pero subukan nyo na yung tubig mapunta sa lungs. Mamamatay kayo nun, malulunod kayo nun. Mabibilaukan kayo nun. Pagka ganun, malulunod. Kasi wag nating ibigay lahat ng trabaho sa ating digestive system. Hiwa-hiwalay yung katawan natin. Sa digestive system, hindi niya trabaho yung mag-absorb ng oxygen. Kaya yung oxygenated water, hindi po yan totoo. So pagka tinanggap natin na yan, nakalagay dyan, kailangan po yung oxygen talaga. Pero ang function na yan, function po yan ng lungs, hindi ng ating stomach. Pero maniniwala ako na magiging effective yung oxygenated water kung pinanganak po kayong may hasang. Wala naman tayong hasang, di ba? Nasa isda lang po yun. Kasi nasa hasang yung oxygen exchange. Na-absorb yung oxygen, kaya nabubuhay yung isda sa tubig kasi sa hasang nila nakakakuha ng oxygen. Sa tao walang ganun. Kaya yung mga claims about oxygenated water, huwag po kayong malinlang. Natawa ako niyan, may bagong company na tinayo na ang minamarket nila oxygenated water as parang sa Cavite area. Yan, baka i-encourage kayo. Hindi po totoo yung mga claims. Ngayon, pagdating sa nutrients, ito yung lagi kong binabanggit. Pinaka-importante is vitamin C. Nung kasagsagan ng COVID, sikat na sikat yung vitamin C. Pero ang vitamin C hindi po ascorbic acid lang. Bakit ascorbic acid lang yung nakilala natin? Kasi yun lang yung pwedeng ipatent. Ang totoong vitamin C ay yung mga component. Bioflavonoids, napaka-importante. Protein, yung factor K, factor J, factor P, tyrosinase, ascorbinogen. Yan po yung mga dapat na component ng isang vitamin C para mas mapakinabangan ng ating katawan. Pero bakit ascorbic acid lang yung nakilala natin? Kasi yun lang yung pwedeng i-isolate na pwedeng mapatent noon na pinagkakitaan nila. Pero nung natapos na yung patent, ayan, mura na, readily available na. Kasi ganun ka-importante yung vitamin C. At pagdating sa mga vitamins, dapat din natin maintindihan, hindi siya yung isa-isa. Kailangan yung synergy. Let's say like ascorbic acid, kailangan niya ng iba pang mga nutrients para magawa niya yung specific function niya. So dito maintindihan natin how I develop product sa pagsama-sama ng iba't ibang mga ingredients na tinitingnan ko yung mga molecular formula ng mga ingredients para masabi na stable yung mga atoms. May mga ganun pong kinoconsider para hindi siya mag-cause ng free radical production. So ito, isa sa importante na maintindihan ang vitamin C para mas maging effective. Kailangan po ng bioflavonoids at iba pang mga component. Yan, rutin, factor K, factor J, factor P, ascorbinogen, tyrosinase. Kaya mas maganda na kunin natin yung mga nutrients as raw as natural sa ating mga prutas at gulay. Kung kailangan mang i-isolate, dapat nandun yung ibang component para ma-absorb ng ating katawan. Pero take note, ito napaka-importante, kailangan yung proper hydration. Na-discuss ko na ito before, pwede nyo balikan yung discussion natin about basic requirements ng katawan para hindi magkasakit. Kailangan po ang tubig. Hindi mag-work yung gamot or yung supplement kapag ka-dehydrated tayo. Hindi po ito pwedeng palitan ng soft drinks, ng iced tea or pineapple juice or anumang juice. Better tubig. Kasi yung iba, kumain ng bulalo, naparami, sumakit yung batok, uminom ng pineapple juice na nasa lata. Iniisip niya, baka katulong para pambalanse. Pero pineapple juice may sugar, basta nasa lata, useless. Diba? So, ang kailangan talaga, water. Mas maganda ay water.
para maiwasan natin yung dehydration, para ano man yung iinumin, maging effective po siya. And ito yung mga maaring nararamdaman ng iba. Kaya ako pagdating po sa testimonials, hindi yung naramdaman ko po gumanda, hindi po gano'n. Dapat may proof na nakita natin nag-normal yung sugar, gano'n po ako pagdating sa testimonials. May mga test, I required yung blood test. Makita nyo before and after, nagkaroon ng changes. Hindi lang yung gumanda yung pakiramdam. Kaya nga, may pagkakataon, hinahamon ko na tingnan nyo yung effect i-monitor yung sugar, limbawa sa Essential D or sa Meta-X. Pag nakita na nagno-normal, unti-unting bawasan yung gamot. Kasi ayaw ko po nung gumanda yung pakiramdam ko, ganito. May proof, hindi lang, isa pong basihan yung pagganda ng pakiramdam. Kaya lang, tingnan din natin. Kasi there are some subliminal condition na maaring maganda pakiramdam pero nandun pa rin yung problema. Kasi merong iba na ang naiinom is adaptogen. So maaring placebo lang yung effect. Kaya ako ayaw ko po nung megadose. Napakadalang ko po na magpainom ng 10-10 tabletas. Sa Essential D, sa Meta-X, kung magpainom ako, pinakamadami na, dalawa, dalawa, dalawa. Pero hindi long term. Usually, 3 araw. Pinakamatagal na 5 araw. Pag nakitang nag-normal yung sugar, balik na dun sa regular dose. Pag nag-normal na talaga, pwedeng once a day na lang. Pag naparaming kain, pwedeng twice a day. Ganun po. Kasi ayaw natin na pumasok tayo dito sa tinatawag na placebo effect. Kasi para makita natin na effective talaga yung mga products. So ganun po sa pag-develop ng mga products, dapat maging maingat. Sana naintindihan nyo, diniscuss ko iba-ibang mga supplements, ano yung totoo, ano yung mga claims, so paano natin ito ah, titingnan as compared sa ating mga products. Kasi ako po sa Basta Natural ay ingat na ingat pagdating sa mga products na ini-endorse, mga product na pinopromote or i-develop. Kasi ang sinusundan natin, science. Ang natural medicine, may science po yan. Hindi yan basta lang pinagsama-sama na mga kung ano-ano sangkap. May science po na dapat natin na. Actually, kung ipapakita ko sa inyo yung science, yung mga chemical reaction sa ating katawan, yung biochemical processes, hindi natin yung masyado maintindihan kung wala kang background sa biochemistry. Pero doon makikita nyo kung papaano siya umi-effect, papaano natutunaw, papaano pumapasok doon sa Krebs cycle yung mga nutrients. So ganun po. Kasi ayaw natin na magkaroon lang ng placebo effect. Gusto natin yung mga product talagang magbigay ng yung magandang epekto sa ating kalusugan. Huwag mauwi sa placebo. Ito yung mga term na ginagamit, RDA, pero ito yung sabi natin pinaka mababa na nutrients na kailangan ng katawan para hindi magkasakit. Pagka sinunod nyo to, nandun pa rin yung sakit eh. Kailangan yung optimal ah, ODI, optimum daily intake. Halimbawa, sa vitamin C, ang optimum daily intake is pwedeng up to 2,000, 1,000 milligram. Pero dapat 1,000 milligram at a time. Pero bakit yung iba nagsasabi na you could take, let's say, 10,000? Pwede po yun kung intravenous vitamins. Pero sa oral, hindi po pwede na madami. So ito yung mga kinukonsider din pagdating dun sa pagbibigay ng dosage. Kaya kung mapapansin nyo, hindi po ako yung magpainom ng madami, kundi talagang sundin nyo po yung oras kasi gusto natin na makita nyo yung effect in a least dosage kasi ang goal natin is konti yung gastos, yung makakamura kayo. So yun po yung goal natin sa development ng mga products. So sa pagdating sa mga supplements, sa vitamins,
Ang laging natatanong kailan siya iinumin, before or after meals. Actually, wala pong guidelines na gano'n. Kahit anong oras pwede niyo siyang inumin as long as hindi magre-react yung katawan. Kaya lang nagbibigay tayo ng dosage, inumin mo ng ganito, usually kung may mga kasabay na gamot or maintenance. Pero ang isang guide diyan, yung mga fat-soluble vitamins dapat inumin with meals. With meals na may taba kasi mas naa-absorb sila kapag kakasabayan. Vitamin A, D, E, and K. Yung ibang mga vitamins, B vitamins, water soluble siya. So anytime pwede niyong inumin. Kahit walang laman ang tiyan, pwede. Kasi pagdating sa supplements, anytime, parang pagkain lang. Pag nagutom ka, kakain. So ganun lang din sa mga supplements. At isang dapat din na maintindihan natin, di porke natural ay safe. Kasi may iba, pagka sumobra, kahit natural, pwede pong magkaroon po yan ng side effect. Yan. Ito'y isang sinabi ni Dr. Linus Pauling noong 1994 na ang sabi niya, we can get almost complete control of cardiovascular diseases, heart attack, and stroke sa pamamagitan ng tamang paggamit, tamang dosage, tamang klase ng vitamin C and lysine. Sabi niya, it can prevent cardiovascular disease and even cure it. Kasi kinote ko si Dr. Linus Pauling kasi karamihan or halos lahat ng mga company na nagbebenta ng vitamin C, siya ang sinasabing father of vitamin C. Pero kay Dr. Linus Pauling, it should be vitamin C and lysine. May tamang klase ng vitamin C. At yun yung ginamit natin sa development ng product. Doon sa mga pasyente ko na sa clinic, I have Essential C sa clinic. Pero itong ilalabas ko po sa Gobion, ibang formula po yan ng vitamin C. Hindi po siya kapareho ng Essential C sa clinic. Kasi ito, with bioflavonoids complex, um, yung video na ipopost ni Sir Mikey, diniscuss ko yung ilang information and yung video na yon ni-record ko lang ng mabilis kagabi. And soon, gagawa ako ng iba pang mga video about different products na pwede nating i-post dito sa page natin, sa social media account para magamit po ninyo, makatulong sa inyo sa pagpo-promote nitong mga product na dinidevelop natin na pinopromote natin. Pero ang mga product na yan, talagang matagal ko na pong ginagamit, dinidevelop. Doon sa mga hindi naka-attend last time, ang product ko po sa Basta Natural, Essentials. Kaya ang pangalan, Essentials A, B, C, D, E, ganon. So nauna lang yung D, ito yung pang-diabetes, na nirebrand ng Hermo, naging Meta-X. Yan, madami pong nag-rebrand. Pero iba-iba yung variation. May mga dinadagdag, may mga binabawas, pero still yung diabetes control complex formula nandun pa rin sa product. Pero sa inyo po, ito yung matagal ko nang ginagamit na Essential C na in-improve. Ito yung baka mauna nating i-launch at the end of this month, available na. Ah, Kasi may stock pa tayo ng Metex, so kailangan nating ubusin yung kailangan gamitin. Once na maubos yung Meta-X, doon na papasok yung Essential D. Pero ito, maging excited tayo. Itong klase ng vitamin C, saka yung combination niya na makakatulong kasama yung lysine. So, ito na po siya, yung dinevelop